Cartier na relo. Thank you very much. Tapos may Patek pa siya at may Rolex. Oh, nakita ko lahat ng pictures. Gaganda rin ang bag niya. I don't collect bags kasi... Ito ang Istorya Pinas. Laman na usap-usapin ng taong bayan ang naturingang representative ng Marikina, 2nd District na si Stelia Kimbo sa kadahilanang tila shortcut ang pagyaman nito. Oh my God, grabe to. Mapasenador, mayor at pati chairperson ay walang pili sa pagnakaw ng pera sa kaban ng taong bayan. Kaya shortcut ang pagyaman nitong si Stelia Kimbo ay napakasimple lang noon. Hindi pa pumasok sa politika, dating nagtra-tricycle, ngayon ay meron ng napakagarang mga sasakyan ni hindi mo nga makikita ang may mamahaling gamit itong suot pag pumasok sa trabaho. Pero ngayon, wala, dinaig pa si Heart Evangelista at Small Laudi sa koleksyon niya sa mga mamahaling bag. Umingay sa media si Kimbo dahil doon sa OVP budget hearing ng House of Representatives kasi sumisigaw ang nakakasilaw ng mga brand na gamit itong Madam Stelia Kimbo. At ito ang Dior, Chanel, Hermes at Goyard na kung simpleng tao lamang ay hindi ito afford. Ngunit para sa mga buwayang opisyal na nagnanakaw sa pera ng taong bayan ay napaka-easy lamang. Dagdag pa dito ay meron pa di umano itong Rolex na tumataginting. Ang katumbas, kung guro ka lamang ay tiyak na puro loan ka muna bago ito makukuha. Ngunit napakadami ng gahaman sa pera at ginagawang libangan ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya sabi pa ng mga dismayadong madlang netizen, balak pa niyan tumakbong mayor dito sa Marikina. Di mayuda din yan eh. Dami pinamamudmud na pera na ayuda niyan sa office niya. Ang kapal naman ni Madam Chair. Habang yung Marikina, wala man lang improvement, todo baha pa din. Wow, teacher kamo. Tapos ngayon, eto na siya. Taga Marikina, nagtitiis kayo, tapos eto siya. Natawa ako eh. Kasi, yung isang kongresista, o sige, sabihin na natin, Congresswoman Stella Kimbo. Mayroon, so, dahil nga sa participation niya sa Committee on Appropriations, ang daming tumingin sa kanya, sa mga gamit niya. So, tinignan yung Birkin bag niya. Ano ba yung relo niya? Mahal yung relo eh. So, dahil nga chinachani nila yung Office of the Vice President, syempre, Cartier na relo. Thank you very much. Tapos may Patek pa siya at may Rolex. Oh, nakita ko lahat ng pictures. Gaganda rin ang bag niya. I don't collect bags kasi para sa akin medyo ako kung gumamit ako ng bag, sinasadsad ko talaga. Although, may mga nagre-regalo naman. Buti na lang wala ako, hindi ako public official. Ano pa, naaalala nyo nung Vice President si Leni Robredo, tinignan talaga namin yung mga damit niya. Bakit? You're a public official. Pagka ang gastos mo is beyond your means, pwede tayong magtanong. Bawal yung mga lavish lifestyles na ganyan. Yung mga super, what do you call that? Mga masyadong high-end, masyadong party hard, masyadong it is right for the public to question. Kasi pwede tayong magduda. Saan galing yan? Ang trabaho mo, ang sweldo, let's say, ay salamat dun sa nagpadala dun sa blue app na starts with the letter G. Kung full-time ka kasi sa gobyerno, talagang magtatanong tayo. Talagang di ba? Because pera natin ang sinisweldo sa kanila. And they have access to public funds. Ngayon, nung inaaral ng iba yung mga gamit niya, yung mga bags niya, yung mga damit niya, meron nga nagsabi na hindi impressive daw yung damit.
Diyos ko. So, grabe, sabi ko, uy, medyo maano na yan, masakit na yan. Pero, gayon pa man, di ba, kung ang mga ina-acquire ninyo ay beyond your means to do so, kung pareho, lalong-lalo na kung pareho kayong opisyal, magtatanong ka talaga. May nagtatanong, anong take mo sa Marriott Hotel? Ito na nga ang pinag-uusapan natin. We're talking about lifestyles of the rich and famous. Ito nga yung sinasabi natin. Ang Marriott Hotel, may implications yan. Yung party na ito. Kung si celebrant ang gumastos, aba, magtanong tayo. Ikaw po ay public official. Saan galing yung perang pinambayad nyo kay Duran-Duran? Yeah. Saan galing ang pera ninyo? Nirentahan nyo pa yung lugar, inimbitan ninyo mga bilyonaryo, and so on. Or, kung hindi ikaw ang gumastos, tumanggap ka. Tinanggap mo itong party na to. Diba? Maaari nating i-question. Violation ba ito ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act? The President is immune, by the way. Pero, you can impeach a president for graft. So that, walang ligtas eh. Hindi naman siya biglang nag-drop by na, ay, meron palang ganito. At kahit sabihin nila, surprise party yon, oy, excuse me, kung nagtagal ka, kung nanood ka, kung in-enjoy mo yon, you accepted that. Bakit ka tumatanggap ng ganyang klaseng regalo? Ano ang kapalit niyan? Mamaya, sisingilin kayo niyan. Ano ang sisingilin nila sa iyo? So, di ba? Hindi na po pwede. So, isa itong paraan para i-check natin itong mga mga opisyal natin. Sabi ni YRMS, taga-Marikina po ako. Kadistrito ko yan si Stella Kimbo. Ala? And kamusta naman po? So, sabi ni Jack Nat, dami nga pong comment ng mga oligarchs sa kanya na gustong-gusto daw nila si PBBM. Yung karamihan sa kanila, kababata niya eh. Thank you kay Ma'am Spirit for the comment. So, ngayon, sino pa yung mga nag-attend dyan? Sabi ni Apricot, pwede ba natin bawiin ang mga bags ni Stella? Pagka ang niya, beyond nga. So, pwede siyang kasuhan. Pero like any case, you will need evidence. Okay. Sabi ni Choji, personal question, what if sa crypto galing ang millions ko, hahabulin ba ako ng government? Yes, both for income taxes and if you're a government official, the question is, how did you acquire them in the first place? Sabi ni Happy Fam, ito halatang halata, si Stella Kimbo, salary 140 to 170 na lifestyle check agad ng madlang people. Oo.
Sabi ni Joe, yung 1955 po, yung 1955 na batas, magagamit pa ba? Meron na kasing 1987 Constitution. Hindi po ni-repeal ng Constitution ang batas. Ang makaka-repeal lang ng batas ay isa pang batas that specifically repeals that. Or nakalagay dun sa bagong batas that all other laws contrary to this are repealed. Pero ang sabi ng Supreme Court, kailangan specific ang repeal. So no, wala pong kinalaman yan. Mayroon pa nga tayong presidential decrees na sinusunod. Diba? Until nagkaroon ng RA 10066, RA 6760, 4846 was still in effect. Yan po ang Conservation Act of 1968. So, opo, until it is specifically repealed, and it has nothing to do with the Constitution. Unless, kontra na siya sa Constitution, wala naman pong kontra sa Constitution dun. Sabi ni Rochelle, parang matagal na yan, lagi namang ganyan sa government. O, ngayon, sa COA nga, yung mga dating pag nagkaroon ng disallowance, di pa rin bayad, taon-taon na, anong gagawin doon? Ganun na lang. Yun na nga eh. So marami tayong batas, marami tayong magagandang batas, hindi ine-execute. So what do we do? Nagrereklamo ang taong bayan, yan po ang checks and balances. Now, bakit ko konti ang taong bayan na may capability na mag-question? Because they have disempowered us. Okay, tandaan niyo yung word na yon. We have been disempowered. Yung mga of course there are things like taxpayer suits, there are things like class action suits and so on. Hindi mag-a-apply ang class action suit dito. Okay? I'm not sure kung hindi mag-a-apply ang taxpayer suit kasi ang taxpayer suit is pag may gagastusin na taxpayers money. Bukod pa dyan, the other means of checking the president can only be initiated by Congress. Take note ha, only Congress can initiate an impeachment action. In other words, we can file a complaint. Pero Congress pa rin has to take cognizance of the private complainant, of the complaint filed by a private person. Pag hindi yan nakalusot sa Committee on Justice, there will be no impeachment. Now, a complaint can be initiated by Congress itself. Pero because nga this is a political exercise, it will really depend on the strength of the person who is being impeached. Ano yung political strength ng taong ini-impeach? Now, Chief Justice Corona was a very powerful person. Nakaupo siya doon sa third branch, di ba? However, nung umalis na yung nag-appoint sa kanya, he was left and wala siyang kakampi doon sa House or sa Senate. The President then, Noynoy Aquino, pushed very heavily for his impeachment because there were certain things that he wanted to do. Plus, gusto niyang makasiguro na kapag umalis na siya sa opisina, this is a strategy employed by many other politicians. They want to make sure na kapag alis nila sa opisina, kumbaga ito yung rear guard niya. Yun yung magbabantay sa mga kaso kapag umalis na siya. Thank you. Sabi ni AskDF, pa-shoutout po sa baby ko si Uriel, 5 months old, natahimik sa pag-iyak kasi nakikinig sa boses ninyo. Sabi ni Pablito, ganun ba yon? Yung ninakaw, hindi na isoli kapag acquitted? Hindi, depende po yan. Okay, depende yan. Minsan, sasabihin kasi na let's say, victim ka rin, nilagay dun sa bank account mo. So, hindi ikaw yung nagnakaw, pero meron kang, how do you call this, hindi ka pwedeng mag-benefit from that, no?
balik, tama kayo. Hindi ka, kumbaga, unjust enrichment yan. So, you still have to return the money. So, bawal yung unjust. You cannot receive money tapos wala ka palang ginawa, you cannot benefit from an illegal act. Kahit na hindi ikaw yung gumawa. Okay? Let me take a moment para magpasalamat po. Salamat kay Alan Olano, kay Aline Samson, kay Maysan Wilson, kay Rosel G, kay Ma'am Michelle Makalindog, tinatanong niya, galing po ba attorney sa mayamang family si Kimbo bago naging congresswoman? Wala po akong balita na ganon. Either way, hindi ko po kayang i-presume. Ma'am Mimi, thank you very much. Ken Elisa Gascon, sabi niya, si Madam Chair gusto yatang talbugan si Hart at si Jinky. Ayun, may dahilan eh. Sabi ni YRMS, hindi daw sila mayaman. Okay. Dito naman sa kabila papaano ko. Kilala ko po si Stella kasi sabi ni YRMS, asawa ni Stella Kimbo, attorney. Kilala ko po si Miro. Si Miro po ay one batch ahead sa akin sa College of Law sa UP. So, alam ko naman po kung sino sila. So, papasalamat ako kay Green Rose, kay Maria, kay Naruto, License, Jazz, 2074. Times 10 po yung kay Jazz. Thank you very much. Kay Byjon, kay Maru, kay Ayam, kay Divine, kay Aliego, Jing, G.I. Mayo, times 14 po. Okay. Kay ano ba to? Kay Kurt, kay Love Grace, kay Dahlia, times 2, kay Olegna, times 14, kay Perlito, kay Paparapa, times 7, at times 9, kay Curse, times 2, kay AJ, times 3, tapos times 1, kay Allen Stewart, tapos kay Bahinting, kay Wins, kay Ma'am Telms, times 1, times 5, times 4, kay Jam, 1, kay Gerald, kay Yolo, 19 Yolo, kay Ed Sars, kay Brixton, kay Jess, si Allen Stewart, kay Ma'am Telms, uli, times 5. Kay Allen Stewart, times 65. Okay? Alright, next. Next round na uli. So, kaya na ba natin ang next topic? Meron pang mga tanong na hindi ko na sasagot. Happy Talks, kailan po malalaman yung final budget na ibibigay sa OVP? Pagka napirmahan na po ng presidente. Kasi, ang ginagawa nilang confidential ang proceedings sa BICAM. Alam niyo naman kung bakit, di ba? Tinatago talaga nila yon. Okay. Hi kay Olegna, kay Jamed, thank you very much. Okay, next. Parang nakita ko bigla si Diwata na nag-level up, sabi ni Rakyumin. Sino kaya ang pinag-uusapan mo dito? Ako ba ang ina-attempta ninyong insultuhin? Alam nyo, I don't get insulted when you talk about my looks, my appearance, or anything like that. Because you don't know any better. So, totoo lang, you haven't even seen me in person. So, whatever it is you say holds very little weight and very little value to me. And as a matter of fact, I find myself feeling sorry for you. Because
for you to be able to make some kind of point, the only thing you can point at is appearance, which is actually the lowest form of insult available only to the stupidest. So, bagay yung pangalan mo, Rat Poison. Hindi ba pwede kasuhan si Kimbo ang mamahal ng gamit? Pwede siyang imbestigahan. Kasi hindi po enough na mahal ang gamit at beyond that, 'di ba? Baka naman may explanation siya. So, kailangan tingnan natin. Baka naman eredera siya, mayroong tagong yaman, yung mga ganon. Anong sabi sa saligang batas? No person may be deprived of life, liberty, or property without due process of law. At hindi rin tayo basta-basta pwedeng magtanggal sa posisyon ng isang tao nang hindi natin pinakikinggan muna yung panig. May due process po ang lahat ng yon. Mga tanong, sabi ni Balance Skills, si PRD maingat sa paggastos, lagi niya sinasabi, hindi niya pera yan, sa taong bayan yan. The best talaga, totoo yan. Okay, dun sa mga nagsasabing, sus, di yan gagalaw ang Congress or walang impeachment kasi matatalo lang yan sa House, hindi naman gagalaw ang House dahil natapalan na sila ng pera. I get it. Yes, of course. Pero syempre, pwede rin naman natin baguhin ang ihip ng hangin. Kapag nakita ng mga kongresista na hindi sila magsusurvive politically, kapag hindi sila umayos ng lagay nila, then, di ba, it's also possible